Pumasok si Ana sa Building Remedios. Mabigat at maalinsangan ang hangin sa Maynila. Luma ang gusali at nagbabakbak ang pintura. Malamig ang pakiramdam kahit mainit ang panahon. Nanginig si Ana. Ito na ang kanyang bagong tahanan. Kakasimula pa lang niya sa kanyang bagong trabaho. Panggabing trabaho ito sa isang call center. Malaki ang sweldo. Kailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya. Mura ang apartment sa Building Remedios. Ito lang ang kanyang kaya. Maliit ang apartment pero malinis. Inayos ni Ana ang kanyang mga gamit. Nakaramdam siya ng lamig. Parang may nagmamasid sa kanya. Umiling siya. Stress lang siguro. Mag-isa lang siya. Sinubukan ni Ana na huwag pansinin ang nararamdaman. Kailangan na niyang matulog. Malapit na ang kanyang trabaho. Pinikit niya ang kanyang mga mata pero hindi siya makatulog. Nanatili ang kanyang pagkabalisa. Saan niya kaya dinala ang kanyang sarili? Nagsimula ang katok sa kanyang ikalawang gabi. Matulis at mapilit na katok ito. Umalingaw-ngaw ito sa maliit na apartment. Napabangon si Ana sa kama, kumakabog ang kanyang dibdib. Tiningnan niya ang orasan. 2:00 ng madaling araw. Bumangon siya sa kama at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sino kaya ang kumakatok sa ganitong oras? Sumilip si Ana sa peephole. Walang tao sa pasilyo. Tumigil ang katok, naguluhan si Ana, baka biro lang. Bumalik siya sa kama. Kinabukasan, kumatok ulit. 2:00 ulit ng madaling araw. Nakahiga si Ana sa kama, nakikinig. Lumalaki ang kanyang takot. Sa pagkakataong ito, hindi bumangon si Ana sa kama. Nagtalukbong siya ng kumot. Nagpatuloy ang katok, walang humpay, parang tibok ng puso sa katahimikan. Kinaumagahan, pinuntahan ni Ana ang tagapag-alaga ng gusali, si Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang matandang babae na may mabait na mga mata. Matiyagan niyang pinakinggan ang kwento ni Ana. Bumuntong hininga si Aling Rosa. Maraming nang nagreklamo tungkol sa katok, sabi niya, pabulong. Matagal na raw itong nangyayari. Natakot si Ana. Ano po iyon? Bulong niya. Umiling si Aling Rosa. Sabi nila kaluluwa raw yon ng dating nakatira dito, sabi niya. Namatay daw ito sa gusali maraming taon na ang nakalipas. Tiningnan niya si Ana. Seryoso ang kanyang mga mata. Ano man ang gawin mo, huwag mong bubuksan ang pinto ng 2:00 ng madaling araw. Nanlamig ang dugo ni Ana. Nagpasalamat siya kay Aling Rosa at bumalik sa kanyang apartment. Hindi niya maalis ang kanyang kaba. Nakatira siya sa isang building na may multo. Tuwing may kumakatok pa rin. Laging 2:00 ng madaling araw. Lumaki ang takot ni Ana. Halos hindi siya makatulog. Parang nakakulong siya sa sarili niyang bahay. Isang gabi iba ang katok. Mahina ito. Tapos may narinig siyang boses. Mahina ito, halos pabulong. Ana, ako ito, si Miguel. Katrabaho niya ito. Anong ginagawa niya rito sa ganitong oras? Nagdalawang isip si Ana. Naalala niya ang babala ni Aling Rosa. Pero si Miguel iyon. Baka kailangan niya ng tulong. Labag man sa kanyang loob, binuksan ni Ana ang pinto. Wala ng tao sa pasilyo, wala na si Miguel. Nanginig si Ana. Naramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang balikat. Tapos nagdilim ang lahat. Bukasan, wala na si Ana. Walang nakakita sa kanya na umalis. Hindi nagalaw ang kanyang mga gamit. Isang sulat na lang ang natira, nakasulat sa likod ng isang resibo. Huwag mong bubuksan ang pinto ng 2:00 ng madaling araw, ang nakasulat. Nakita ng mga bagong umuupa ang sulat. Inisip nila na biro lang ito. Hindi nagalaw ang kanyang mga gamit. Isang sulat na lang ang natira, nakasulat sa likod ng isang resibo. Huwag mong bubuksan ang pinto ng 2:00 ng madaling araw, ang nakasulat. Nakita ng mga bagong umuupa ang sulat. Inisip nila na biro lang ito. Pero nang magsimula ang katok ng gabing iyon, nalaman nila ang katotohanan. May bagong biktima na naman ng Building Remedios.